Okay, nakaupo ka na, pero sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Sige, yakapin mo kung babae ang katabi mo, kung asawa mo yan. Ipakita natin ang pagmamahal natin sa Kanya. Amen? Sabihin mo, habang niyayakap mo, ganyan kakamahal ng Panginoon. Kahit hindi ka kamahal-mahal. Glory to God. Hallelujah. Sino rito ba ang hindi ka mahal-mahal? Every one of us, no? Ang Diyos, minahal tayo kahit hindi tayo karapat-dapat mahalin. Amen. Kaya naman, sabi mo sa katabi mo, matuto ka na rin magmahal. So, sige, kantahan natin ang Panginoon. Wala naman total, last na ito. Last na itong service for the month of April. Let's glorify the name of Jesus. Father, we love you. We worship and adore you. Glorify your name with all the earth. Masarap yatang tumayo pag nag-glorify tayo sa Lord, ano? Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jesus, thank you, Holy Spirit. We love you. We worship and adore you. Glorify your name. Hallelujah. Your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Holy Spirit. We worship and adore you. Come on, glorify the name of the Holy Spirit. Glorify your name. Glorify thy name. This is the foundation, the solid foundation, the firm foundation that was given into your heart for the last time.
Father. Hallelujah, hallelujah. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify your name in all the earth. Oh, for the last time. Glorify thy name, Jesus. Glorify thy name, oh Holy Spirit. Glorify thy name in all the earth. Yes, Lord, we glorify you this afternoon. The name above every name, that every knee will bow, that every tongue will confess that you are the one, the only one who showed the love and the firm foundation of faith in this world. Without faith, it is impossible to please you. It is by word, by listening and listening of your word, we develop our faith. Today, Lord, increase. Let thy name, Jesus Christ, be increased into our life. And we must decrease. Thank you, Lord, for humbling your servant. And let, O Lord, thy glory be revealed through your word today. And this we pray in Jesus' name. Amen. Sige, tayong lahat ay umupo na. Amen. Today is the last day that I'm going to dig Revelation chapter 21. Amen. May natutunan ba kayo sa buong April about the foundation? Maliwanag po ba? Ang dami, no? Ang dami natin kailangan liwanagin. Kasi madilim ang pinanggalingan natin. Pundasyon. Amen. Ano yung pundasyon na maaalala natin sa mga pinag-aralan natin? Ang pundasyon na binigay sa atin ng ating mga magulang. Amen. Yung pundasyon na natutunan natin sa paaralan. Yung pundasyon na very shaky. Amen. Sa paligid natin. So, yung mga pundasyon na yan, actually, ang akala ko, kapag nakapag-aral ka, nakatapos ka ng college, maganda ang pundasyon mo sa buhay. But nagkamali ako. Dahil hindi ko inumpisa na ang pundasyon ko ay sa salita ng Diyos.
Subalit, nagpapasalamat din ako bago matapos ang buhay ko na ilagay ko ang future ng bahay sa matatag na pundasyon. Amen. So, wala pang huli. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli. Magpahuli ka na. Amen? So, the light on precious stone. Ito ang pag-usapan natin. The light on precious stone. The new and firm foundation. Kailangan pala maliwanag ang buhay. Amen? Kasi kung nasa dilim pa ang buhay natin, hindi pa natin nakikita ang pagdating ng ating Panginoon. Pangako niya kasi 2,000 years ago, babalik siya. Kung paano nakita siya ng more than 500 witnesses, sabi niya, ganun din siya babalik. Amen? Nakita ng mga witnesses, lumipad siya at naglaho sa alapaap. Amen. Pero darating siya na lahat tayo makakakita sa Kanya. And that is the light of the word that we needed. Kaya yung binasa natin, no? Balikan nga natin yung binasa natin sa Matthew chapter, is it 14? O Matthew chapter 4? Matthew 4 verse 12. Now when Jesus heard that John had been put in prison, he returned to Galilee. Verse 13, kayo po. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali. Verse 13, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. 15, kayo po. Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea along the Jordan, Galilee of the Gentiles. Verse 16, sabay-sabay nga tayo. The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of shadow of death, a light has dawned. So all have sinned and fall short to the glory of God. Right? Romans chapter 3:23. And the wages of sin is death. Therefore all have sinned and all died because all have sinned. Tama po ba? Sino rito magdi-disagree? Kaya tayo, before Jesus Christ, bago tayo tumanggap kay Jesus Christ, tayong lahat ay patay because of sin. Amen? Dahil sa kasalanan. At dahil sa kasalanan, nabuhay tayo sa kadiliman. We live in darkness. Because the foundation that built by God from Abraham to Isaac, Jacob, to all the prophets, hanggang kay Jesus Christ, lahat nasa kadiliman. And in the land of Zebulun, according to Isaiah, no? Sabi rito sa Isaiah, Isaiah ano ba siya? Okay. Nawala yung kodigo ko sa Isaiah.
Anyway, sabi roon, no? Before yan, pinapisay na ng Panginoon. Bago pa lang dumating si Jesus Christ, sinabi ng Isaiah, no? Lagay mo nga roon sa, ano, sa Matthew ulit, Matthew 4, verse 16 ba yun? Okay, Matthew 4, verse 15. The land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of sea beyond Jordan, Galilee of the Gentiles, the people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. Ibig sabihin, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng buhay. Dahil patay nga ang mga tao. Para bang yung mga pilay, wala nang pag-asa sa buhay. There is no more hope. Pero nung dumating si Jesus Christ doon, yung pilay nakarinig. Tama po ba? Nakalakad. Amen. Yung bulag nakakita. Yung bingi, nagkaroon ng liwanag ang buhay nila, nagkaroon ng pag-asa. Yun ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin ngayon. Ang buhay natin may pag-asa pa. Amen? Kaya ang pundasyon na ibinigay ng Lord, hindi yung pundasyon na tatitibag kapag lumindol. Amen? Sino rito mga tiga Pampanga? Ha? Kahit hindi kayo tiga Pampanga, kung kayo ay Kapampangan. Kung kayo ay Pilipino, nabalitaan nyo na yung gumuho na building. Amen. At kung kayo engineer o kayo ay nag-aral ng engineering, ay malalaman nyo na kung check nyo agad. Bakit siya nag-iba ng ganun lang? Ang una nyong iisipin doon ay ang pundasyon. Either na gumalaw ang lupa, bumaba ang lupa, dahil ang pundasyon ay hindi sa matibay na pundasyon, sa firm or to the hard strata. Katulad ng mga napag-aralan natin. Amen? Kaya ang engineer, no, before nahukayin ang lupa, before the clearance, no, meron kaming soil investigation na tinatawag. Ano yung soil investigation? Kung naririnig nyo yung tag 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 tag, no, yung pilote binababa yun. Naghahanap yun ng pinaka mababa o matigas na lupa. Kapag meron na yung na-reach niya na yung pinaka ilalim, no? Yung may tube yun. Pag-aaralan yung mga soil na nandoon kung anong layer ang soil. So, hindi lang isang area. Halimbawa, ang area nasa 1 hectare, yung pagtatayuan o 1,000 square meter na lang kasi 1 hectare is 10,000. No? So, kung 1,000 square meter, maraming area yan, no? Na check-in, hindi isa lang. Kaya ang Lord, kine-check ang bawat area ng buhay mo kung gaano kakalalim sa kanyang salita. So, yung area na yon, tinitingnan kung saan kalulubog, kung saan yung pinaka-safe na pwedeng ibaba ang mga poste ng pilote o files bago nila ilay yung foundation.
Kasi kapag gumalaw yung lupa, maaapektuhan yung buong structure sa taas. Amen? So, kung gusto niyo mag-engineer, sabihin niyo sa amin ni Brother Michael at ni Brother Roman. Sino pa mga civil dito? Okay. Eh, si Mavek nag-civil na rin kahit na electrical siya. So, itong building na ito, tumayo ito, hindi basta-basta kaya makikita nyo bakit ang lalaki ng poste rito. Dire-diretso yan sa foundation. Yan po yung haligi na bakit matatag ang building. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang pundasyon natin, walang iba kundi salita ng Diyos. Hindi mo nakikita eh. Ang nakikita mo lang, ang ganda ng building. Wow, very nice. High-tech. Hindi mo nakita yung ilalim. Amen? Kaya maraming high-tech, no? Ang pundasyon niyan ay grabe. Eh kung maririnig nyo lang yung mga testimony ng mga apostle ngayon, kung gaano sila naghirap before. Mahirap po pag sa pundasyon ang usapan. Bakit? Diyan ka pinatatatag ng Diyos eh. No? Yung mga testimony nila Apostle Carillo, sabi ko, wala ako sa kalingkingan. Talagang hindi ako pwede na ayan tulad sa mga taong ito. Si Apostle Ted Malangin na yung pinanggalingan nila is talagang hirap ng mga pastor nung araw. Isipin nyo, nagsusuot sila ng, ano ba yun? Buwaya. No? Yung sapatos nila, buwaya. Yung gumaganyan daw yung, yung unahan. kaya, kaya, tapos meron sasakyan nila yung bitikleta. Totoo yun, At pinagagalitan sila ng nanay nila. Pinag-aral namin kayo, tapos magpapastor kayo. Mabuti na lang. Hindi natin naranasan yung ganun bago tayo tawagin ng Lord. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tinatawag ka na ng Lord. Huwag mo nang hayaang maranasan mo pa yon. Si Apostle Carillo, di ba, ang dami ng sumusunod sa kanya, pero hindi ko alam na grabe yung pinagdaanan niya. Si Apostle, sino yung JA1? Si Art Gonzales. Bishop Art Gonzales, apostle na rin ngayon. Pero yung pinagdaanan noon, kala ko nga, tiga Batangas siya eh. Di pala eh, Pangasinan. Inassign lang sa Batangas. At marami ang mga tumutulig sa kanya, mga katulad ng mga Kristiyano, mga rin. Ang dami. Sabi ko, grabe kayo. Ayoko na magpastor. Pero kapag tinawag kang pastor, panindigan mo. Amen? Na ikaw ay sa Diyos nananampalataya at ang pundasyon mo ay si Jesus. Kasi ang tatlong pundasyon na pinakita ng Diyos, the real foundation. Basahin natin ang the light, The real foundation in Revelation 21 verse 10 to 11. Sabi rito, He took me away in the spirit to a huge majestic mountain and showed me the holy city, Jerusalem,
descending out of heaven from God. Remember, ang nagsulat nito ay si John the Beloved. 12 ang disciple niya. Pwedeng si Peter na malapit kay Jesus. Pinakita ito sana. Pero bakit kay John the Beloved? Yung heaven. Sabi rito, the city possesses the glory of God, and its reliance or brilliance is like a precious jewel, like a stone of crystal clear jasper. Yung nakita ni John the Beloved, hindi ito nakita ng 11 disciples. Bakit? Kasi si John the Beloved lang ang nanatili na nandoon sa harap ni Jesus while he is dying. Yung mga nagsabing, katulad ni Peter, sabi niya, by my own body, hindi ko papayagan na ikaw ay masaktan o hulihin. No? Pero sabi ni Jesus Christ, Pedro, i-deny mo ko before the rooster crow. 3 beses pa. Kaya hindi nagpakita roon si Peter nung nandoon na siya. Kasi siguro napahiya siya kay Jesus, napatingin siya. At umalis doon sa lugar. But John the Beloved, he is the witness after Jesus cried out, Father, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kasi lahat ng nandoon, minamak siya. Amen? Because the Bible wrote that curse is the person hung on the tree. Sinumpa ang mga tao dahil sa kasalanan. Kaya ka nandoon dahil capital yung kasalanan mo. Punishable by death. Hung on the tree. Kaya yung dalawang nandoon sa tabi ni Jesus Christ ay representative ng bawat isa sa atin. Yung isa, minamak si Jesus Christ. Kung ikaw talaga ang Diyos, iligtas mo kami at ang sarili mo. Iligtas mo sarili mo, pati kami, sama mo na. Hindi siya pinansin ni Jesus. Yung isa sinabi, wala ka bang takot talaga sa Diyos? Tayo, we deserve to be here. Pero itong taong ito, walang kasalanan. Kaya sinabi niya, Jesus, kapag ikaw naghahari na, alalahanin mo ako. And Jesus promised him, today you will be with me in paradise. Paradise is where the presence of God is. Yun yung pundasyon ng pananampalataya na gustong ipaliwanag ng ating Panginoon sa atin. Yun yung precious stone. Kaya yung 12 disciple, yung pangalan nila nilagay doon sa pundasyon na yun. Kasi lahat sila naghirap. Lahat sila nagbuwis ng buhay para sa iyo na nakaupo ngayon, mapakinggan ang kanilang buhay. Amen? Hindi yan isusulat para sa kanila. Yan ay isinulat para sa atin upang pagnilay-nilayan natin, pagbulay-bulayan natin ang buhay natin ngayon kung paano tayo magiging precious sa mata ng Lord. Amen? The first foundation na nakita ko, no? Let us see the solid foundation of faith. 3 yan
Number one, the covenant of God through Abraham, Isaac, and Jacob. Bakit nagbigay ng covenant ang Diyos kay Abraham? Because Abraham showed his faith by obedience. Kahit hindi niya nakita ang Diyos, narinig niya lang ang kanyang boses, nag-obey siya. Amen? So, we can see some of the point here, no? In Genesis chapter 22, verse 1. Tingnan nga natin, basahin ito. Ito yung istorya ni Abraham, okay? Genesis 22, verse 1. Sometime later, it come to pass after these things, God tested Abraham. He said to him, Abraham. And Abraham said, Here I am, he replied. Verse 2, kayo po. Then God said, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Verse 3, and Abraham rose up. Abraham got up and saddled his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Okay, verse 4. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with us, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. So sacrifice is a form of worship, no? During Abraham's time. Verse 6. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. And he himself carried the fire and the knife, as the two of them went together. And Isaac spake unto Abraham his father and said, Father. And he said, Here I am, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Verse 8, and Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. So ganun ang faith ni Abraham. Alam niya ang Diyos magpo-provide kahit siya under the test. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tinetesting ka ba ng Lord? May hiningi ba sa iyo ang Lord? Sige, yugyugin mo, tanungin mo, may hiningi ba sa iyo ang Lord? Tinetesting ka ba ngayon? Have faith. Amen? God will provide. Sabi mo, God will provide. Hindi na uubusan ang provision ng Diyos. Amen? Kaya naman, sumunod lang, sabi ni Abraham, and Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Oh, nakaabang na. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. And he said, Lay not thy hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son for me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horn. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering instead of his son. Kaya kapag may hiningi sa Lord, no, huwag kang mag-hesitant na ibigay. Kasi
hindi niya hahayaan na ang pag-ibig niya ay mawala sa iyo. Amen? Tinetesting ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, tinetesting ka lang ng Lord. Kung gaano kakatapat sa Kanya, sa Kanyang salita. And He will provide the sacrifice offering for your sake. Ganun po yung pundasyon na ipinakita sa panahon ni Abraham. Kaya naman pinagpala si Jacob, si Isaac, hanggang kay Jacob, pinagpala sila. Until now, pinagpala pa ang bansang Israel at ang land of Zebulun and Naphtali, itong Middle East. Kahit na nagkakagulo sila, kahit na araw-araw nagigera sila, may pagmamahal pa rin, nandun pa rin ang covenant ng Diyos. Because of the foundation of Abraham to this nation. Amen? Pinag-aawayan pa rin nila. Ako, anak ni Abraham. Pare-parehas naman. Sabi nga ni Jesus nung dumating siya rito, anak din siya ni Abraham. Kaya lahat ng mga tao pinagpala dahil anak at lahi ni Abraham. Kay Abraham, siya yung dinaluyan ng pagpapala because of his faith. Grabe yung foundation, ano? Yung pangalawa, obedience lang, ano? Ang pinakita ni Abraham. Okay, the covenant of God through Moses. Si Moses hindi nag-obey na nainis na sa mga tao. Nag-obey siya pero hindi siya nakaabot sa finish line doon sa promised land. Amen. Ano ang kay Moses? Okay? God through Moses write His law in the stone. Doon sa stone, sinulat ng Diyos lahat. Tingnan nga natin yung Exodus chapter 20. Ano ba yung sinulat ng Diyos diyan? Verse 1. Okay, basahin natin. 1 to go. And God And said, God spake all these words saying, kaya number 2, sige. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Verse 3, thou shalt have no other gods before me. Verse 4. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Verse 5, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Grabe, no? Ito yung inanuhan natin eh. Pinanggalingan natin, nagbabaw tayo doon sa mga graven image. Kukuha ka ng panyo. Tapos, punas. Sabihin mo nga sa katabi mo, noon yun. Pero paminsan-minsan pa. Amen. Wala namang problema sa pananampalataya na natutunan natin. Ang problema, yung hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi itinuro sa atin ng tama. Amen? Verse 6.
and shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Do you love Jesus? Amen. This is the one who loves me. Sabi niya, John 14:23, who obey my commandment, who keep my commandment. And the Father will love him, and I and the Father will make them a residence, abode with them. Tingnan mo yung katabi mo, nananahan ba si Kristo dyan? Tingnan mo sa mata. Tingnan mo sa mata. Baka natutulog na. Nananahan ba si Jesus? Sabi ng Lord, huwag kang titingin sa panlabas. Amen? Bakit sa mata? Because your eyes is the window of your soul. Amen? Kaya, kapag may kausap ka sa mata ka titingin, kahit bulag ang isa, amen? Pinagalingin na yan ng Lord. Amen? Amen? Amen. Kaya tandaan natin, ang soul natin ang tinitingnan ng Lord. Hindi ang bulsa mo, hindi ang beauty mo panlabas. Amen. Ang soul natin ang tinitingnan ng Lord. Kahit magtago ka sa Kanya, yung pundasyon mo, shaky, alam ng Lord yan. Amen? Have faith. Kaya yung verse, okay, next verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Kaya itong Sabbath day, itong paglilingkod natin sa Diyos, gawin nating holy. Kaya may reminder tayo kanina, no? Natutuwa naman ako sa nag-remind. Thank you. Make it holy kapag salita na ng Diyos. Kasi dito tayo pinatatatag ng Lord. Yung pundasyon natin ay sa Kanyang salita. Hindi sa pagsasayawan natin. Yan ay ino-open lang natin ng heaven. So that the Holy Spirit will going to teach us everything that we want to know. But the major thing, the foundation of our faith is the Word of God. Kaya si Abraham ginawang father of all nation because of his faith. Father of all faith. Why? Kasi nga, narinig niya lang, sinunod niya. Sino rito may isang anak? Kaisa-isang anak. Ha? Ang dami. Kaya ninyong ibigay kapalit sa mga nakakulong dito? Ha? Siguro kung meron kayong 10, no? Sasabihin mo, yes, pastor, kaya ko. Yung pinakamakulit. Pero hindi yung mahal ko. Yung ayaw sumunod sa akin. Sige, sige. Bibigay ko na yan. Pero hindi ganun ang Diyos, ano? Minahal tayo kahit makulit tayo eh. Amen? Hindi siya pumayag na kahit isa lang sa inyo, ipagpalit niya sa demonyo o ibigay niya sa demonyo. Actually, siya na. Ako na lang. Para hindi sila nakakasunod dito sa 10 utos ni Moses. Ako na lang ang kapalit. Amen? Grabe ang Panginoon. Tayo, hindi natin magagawa yun. Pero pwede mo siguro, yung kapitbahay ko na lang, makulit. Di ba? So yung next verse, sabi na sa Exodus, 6 days shalt thou labor and do all thy works. Huwag ka nang sa linggo.
Hanggang Sabado na lang. Gawin mo na ang paglalaba mo. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Huwag na Linggo. Bigay mo na lang kay Lord. And verse 10, ano sabi diyan? But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Pastor, holiday na nga lang eh. Yun na nga lang pahinga namin. Pastor, nakapag-holiday na, wala pa rin. Pastor, nagpapahinga kami, napagod kami last holiday. Amen. Bukas kasi may pasok na. Wala kang lulusutan. Pero ang sabi ng Lord, no, yan ang pundasyon na nilagay sa bato. Amen. Naunawaan natin? Yan yung unang pundasyon. Kaya sinabi ng Diyos, sabi ni Jesus sa mga tao, wala kayong makikitang nakatayo. Kasi pinagyayabang ng kanyang mga disciple, look, Jesus, look at Burj Khalifa, look at Burj Al Arab, look at this, look at the Tower of, ang dami pinakita, sabi ni Jesus Christ. Huwag kayong mamangha sa mga nakikita nyo dahil walang bato na tatayo sa kapwa bato. Lahat yan magugunaw pero hindi ang aking salita. Kaya naman yung mga disciple niya talagang sunod-sunuran. Nakikinig sa discipler. Sino rito yung mga disciple na ganon? Kapag yung discipler niya may sinasabi, nagsusulat. Kasi gusto nilang namnamin yung salita. Amen. Sino rito yung mga ganon? Amen. Yung kapag may discipleship, talagang kinig na kinig siya. Ganon ang mga disciple ni Jesus. Wala silang notebook, wala silang ano, pero sinulat sa heart. Amen. Yun yung number 3 na gusto kong isabihin sa inyo. The covenant of God through His Word, Jesus Christ. The Word in the beginning that became flesh and dwelt among us. God through His Son write His law in the heart of man. Kaya naman, sabi ni Jesus Christ, no, John chapter 14 verse 23, this is the one who loves me, the one who keep my commandment. It is not here, it is here. Because the abundance of your heart, the mouth will speak. Kung ano yung nasa puso mo, yun ang sasalitain mo. Paulit-ulit mong sasalitain. Bakit? Nasa puso mo yan. Kapag ang nasa puso mo galit, paulit-ulit. At yun ang lalabas sa bibig mo, galit sa kapwa. Kapag ang nasa puso mo, inggit, paulit-ulit mong maririnig yan sa bibig ng tao. Nakakainggit naman siya, nakakainggit naman. Mamamatay na yun sa inggit. Amen. Kapag ang utak natin o ang puso natin ay masama, masama ang lahat ng lalabas sa bibig. Wala kang makikitang mabuti sa kapwa mo. Wala. Bakit? Masama yung nasa loob eh. Makapagmamahal ka lang
ng mga masama kung naranasan mong mahalin ng Diyos. Ang foundation natin na matatag, walang iba kundi ang pagmamahal na pinakita ng Ama sa langit. The only begotten Son whom He loved. Ang sabi niya, listen to them or listen to Him. This is my beloved Son whom I am well pleased. Wala ni isa sa kanyang mga disciple ang nakaunawa nito until He fulfill His promise. His promise, He is coming back. Nung bumalik siya, ang sabi niya, John chapter 20 verse 21, peace be with you. The Father has sent me, so I sent you. Doon pa lamang nila naunawaan ang purpose ng buhay nila. Bakit sila tinuruan ni Jesus for 3 years? Meron palang pinagagawa ang Lord. The Father has sent me, so I sent you. And verse 22, He released the one taken by Satan from man, the breath of life. He breathed on them and He said, receive the Holy Ghost. For as many who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the power to become children of God. John chapter 1 verse 12. Children not of natural descent, nor of human decision or husband's will, but of God. Wala kang gagawin. Kaya ka naging anak ng Diyos dahil ginusto ng Diyos maging anak ka niya. Hindi mo ginusto. I have chosen you. You did not choose me. Ganun kagrabe ang pundasyon na pinibigay sa atin ng Diyos. Hindi mo siya i-choose para maging religious ka. Hindi mo siya i-choose para magbago ka. Pinili ka niya upang kung ikaw ay tatanggap, mababago ang buhay mo. Kung ikaw ay susunod at magmamahal sa kanyang salita, sabi niya, you will receive power. Dahil ang tatanggapin mo ay ang breath of life. To become a witness to your family, to your relatives, to your friends, and to the outermost part na hindi mo pa kilala. Maging witness ka ng liwanag na ipinakita ni Jesus sa kadiliman. Amen. Kung meron pang nasa kadiliman sa family mo, sa mga mahal mo sa buhay, maging liwanag ka. Huwag ka nang makaayon soon sa kadiliman. Huwag mo nang ayunan yan. Bagkus, harapin mo ang katotohanan. Sabi ni Jesus Christ, I am the way,
I am the truth. I am the life. No one comes to the Father except through me. Meron ka pa bang ibang ina-idol sa buhay mo? Mga kaibigan, mga magulang, mga kapatid, sabi ng Diyos, namumuhay ako sa mga ma-idol. Ano yung idol mo? Is it your family? Is it your friends? Anything na minahal mo more than God's word is your idol. Do not make idol. God hates idolatry. Pag may hiningi sa iyo, Lord, bigay mo. Kasi kaya niya pinabubukas ang bibig, ang iyong mga kamay. Meron siyang ibibigay na mas malaki kaysa sa hawak mo. Meron siyang bibigay na bago. The New Jerusalem na mas kailangan mo kaysa sa Old Jerusalem. And that is a precious treasure that we're going to put in your heart. Be pounded by the Word of God. Hindi ng mundong ito. Dapat ang kinatatayuan ng building na gusto ng Diyos ay maliwanag ang pundasyon. Hindi shaky, hindi kadiliman. Precious sa mata ng Diyos. Amen. Praise the Lord. In Revelation 21 verse 19, the foundation of the city wall are decorated with every kind of precious stone. The first foundation is jasper, the second is sapphire, the third agate, the fourth emerald, the fifth onyx, the sixth carnelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprase, and 11th jacinth, and the 12th amethyst. And the 12 gates are 12 pearls. Each one of the gates is made from just one pearl. The main street of the city is pure gold, like transparent glass. Sabihin nyo nga, transparent. Now I saw no temple in the city because the Lord God, the all-powerful, and the Lamb are its temple. And I want you to understand that you are the temple of the Lamb. When Peter was restored by Jesus for denying him 3 times, he asked Peter in John chapter 20, Peter, do you love me more than this? Kumakain sila noon matapos ang hapunan nila. Pinadala ni Jesus Christ yung mga isdang huli nila. Pero nakita nila si Jesus, hindi niya kailangan yung isda na huli nila. Kasi nag-iihaw na si Jesus. At sinabi ni Jesus, halika, kumain tayo. Kaya anuman ang meron tayo rito, huwag nating pagmamalaki upang hindi ibalik sa Kanya. Bakit? Bago ka pa lang magbigay, meron na siyang inihanda para sa iyo. Noong
Bumalik si Jesus Christ. Dala-dala nila yung huli nila pero nando, naluto na. Meron na si Jesus papakain. Amen? At kaya naman nakaka-amaze kasi ang lahat ng meron ka ay galing sa Kanya. At yung sinasabi niya, I saw no temple in the city because the Lord God, the all-powerful and the Lamb are in its temple. Nandyan na sa buhay mo, nasa puso mo na. When you receive Jesus Christ as Lord and Savior, you receive the Lamb. Kaya sabi niya kay Peter, Peter, do you love me? Ni Peter, yes, Lord. I love you. You know that I love you. Feed my lamb. Yung tinanggap mo na Jesus, pakainin mo araw-araw. Nagugutom yan. Because Jesus said in John chapter 4:34, my food is to do the will of the one who sent me and to complete it. Hindi niya makukumpleto ang pinagagawa niya sa iyo kung hindi mo alam ang kanyang salita. To complete it is to know deeper. Lord, reveal to me what you want me to do for you. Kasi yan yung tanong ni Jesus Christ doon sa bulag. What do you want me to do for you? And the blind said, Lord, I want to see. Because that blind man is living in darkness. Wala siyang makita. Nabuhay siya from the very birth. Nung tinanong siya ni Jesus Christ, what do you want me to do for you? Kasi sumisigaw sila, Jesus, Son of David, have mercy on me. Baka hindi ka pa sumisigaw ng ganun. Sincere ang sigaw ng blind man. And Jesus said, what do you want me to do for you? And he saw the light at that instant. Jesus said, because of your faith, be healed. Because the Lamb are its temple. And in verse 23, the city does not need the sun or the moon to shine on it because the glory of God lights it up, and its lamp is the Lamb. Glory to the living God. In verse 24, Revelation 21, the nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their grandeur into it. And in 25, sige, basahin niyo. Its gates will never be closed during the day, and there will be no night there. Grabe, Lord, napupuyat pala kami. Wala nang gabi, wala nang pahinga. They will bring the grandeur and the wealth of the nation into it. Ang problema sa new earth, hindi ang nananampalataya sa Panginoon ang aalisin. Sa new earth, mananatili ang earth. Hindi sinabing mawawala ang earth. Sabi sa
revelation sa vision na pinakita dito sa Revelation 21, there will be new heaven and new earth. Meaning the old will going to be vanished. Old has gone, new has come. So in verse 27, it says here, basahin nga natin lahat. But nothing ritually unclean will ever enter into it, nor anyone who does what is detestable or practices falsehood, but only those whose names are written in in the Lamb's book of life. So wala na. Ang kasalanan, naglaho na. The new earth has no sea anymore to be divided so that you can walk like Moses. The deliverance was over. And today, we must live with expectant. Hindi mo na kailangan tumingin sa kasalanan ng iba. Kasi hindi mo na yan makikita when you are living in the new Jerusalem. Let's all stand and give glory again to the living God. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus.